Alam ng Panginoon, kahit tayo nasa loob ng iglesia ng ating Panginoon, kahit nasa bahay man tayo, kaisipan at puso natin alam ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po kami naman, hindi nakakapagbigay ng kalakasan sa atin ang laging nakikita po natin ang ating kapwa sa kanyang kamahalan. Nagpapalakas po ba ito sa atin? No, hindi po. Amen? Kundi makakapagbigay po sa atin ito ng kahinahan, ng pagkawalang gana. Amen? Narito po tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng banal na kasulatan? Sa Hebrew chapter 12, verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalangang inilagay sa harapan ninyo, niya ay nagtiis ng krus at walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng hulugan ng Diyos. Looking unto Jesus, the author. Amen? Amen! And the Prince of Peace. Tumingin po tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayo tumingin sa kamalihan ng ating kapwa. Amen? Dahil kung kamalihan lagi ang ating tinitignan sa tuwing tayo na sa gawain ng Panginoon, anong mangyayari sa atin? Amen? Lalakas po ba kayo kung kayo ay lagi pumapansin ng mali ng iba? No. Lalakas kayo kapag tumingin kayo sa ating Panginoon. Amen? Kapag lagi niyong ituloy ang iyong paningin, ang iyong puso sa gawain ng ating Panginoon. Baka sabihin niyo, mami naman, hindi mo pwedeng, hindi mo makita. Makita mo, pero hindi ka dapat. Huwag tayong umatod. Amen? Kundi bagos, mahabag ka, sabi ng Panginoon. Anong dapat po natin gawin? Tulungan po natin sila. Amen? Mahalin natin sila. Hindi natin sila kaaway. Amen? Yung kaaway na, sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway. Kapatid mo, hindi mo pwede mahalin. Amen? Ang kasama lang. Mga minamahal, ang salita ng Diyos para sa ating lahat, hindi lang po para sa inyo. Maging sa amin ang ginagamit ng ating Panginoon ay tumutubo po sa salita ng ating Panginoon. Amen? Unang-una kami. Mga minamahal, napakadali po na sabihin, mahal kita, Panginoon. Pero minsan, napakahirap na mahalin ang ating mga kapatid. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung ang mata mo ang magpapatis sa iyo, luputin mo. Amen? Mabuti pa ang isa lang yung mata mo o dalawang mata kaysa mabulit ka sa iyo. Mabuti pa ang isa lang pumunta ka sa langit ng isang mata. Amen? Alam niyo po yung ating mga mata, maraming nakikita. Amen? Amen? Ang mata po natin, maraming mga pagkakasala. Minsan nakikita. Minsan hindi sinasadya, minsan nasasadya. Amen? Kung atin po ipagpatuloy, mga minamahal, na sinasabi doon sa kanan, doon po sa salitang ito ng ating mahal na Panginoon, meron po doon sa verse 12 ng chapter, na isang nagpapastol ng mga tupa, na yung isang tupa ay napawalay doon sa isang daan. Iniwan niya yung 99. Amen? Alam niyo po, kwento ito. Amen? Amen? Yung isa na napawalay na ligaw, hinanap niya. Amen? Yung isang kaluluwa sa iglesia ng ating mahal na Panginoon, mahalaga po sila. Amen? Amen? Nang mahanap niya ang tupang ito, anong nangyari? Mas nagalak siya doon sa isa kaysa doon sa 99. Ibig sabihin, napakahalaga po ng isang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Magdalang habag po tayo kung mayroon man tayo napapansin na kamalian ng iba.
unang ating kapwa, unang ating kapatid. Amen. Ang Diyos niya nahabag sa atin. Amen. Makasalanan po tayo, pero nahabag ang Diyos sa atin. Di po ba? Amen. Amen. Hindi sinumbatan tayo. Hindi tayo sinumbatan ng Panginoon. Hindi niya sinabing napakasama, mamamatay ka tao. Amen. Rapist ka, drug ka. Wala kahit sinumbatan sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil nakita ng Diyos yung ating mga puso na lumapit at gustong magbago, binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Amen. Nasa huling araw na po tayo. Amen. Magpakalakas po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Magtulungan tayo, higit sa lahat, magbahaan po tayo. Amen. Kalapakan po natin ang ating mga Panginoon. Mga kapatid, sabi ng ating binasa kanina, minsan po mga minamahal, sinasabi ng iba, may mga kasalanan na napakalaking kasalanan. May kasalanan na simple kasalanan. Ano po sa tingin? Di po ba pareho lang yun? Maliit o malaki? Kasalanan pareho lang. Amen? Amen! Sabi nga kanina na ating binasa, kapag sinasabi mo wala kang kasalanan, sinungaling ka. Amen? Biblia po ang nasasabi. Salita ng Diyos, hindi ako. Amen? Nandiyan po ating binasa sa mga sinungaling. Basahin natin itong Revelation chapter 21 verse 8. Kung saan mapupunta kapag sinungaling ka. Amen. Ngunit sa mga duwag at mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklang-suklang, sa mga mamamatay tao at sa mga mapakay-abid at sa mga manggawin, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lagat-lagatang ng hihina sa apoy at sufre na siya kalawang kamatayan. Amen. Masabihin po ng iba, nagsinungaling lang ang simple. Pero ang minamahal, ang Biblia ay nagsasabi, kapag sinungaling ka, ito ang iyong bahagi. Amen? Amen! Kaya mga minamahal kapatid, mahal po ang ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Ang Diyos po ay mahabaging Diyos. Mapagmahal ng Diyos. Kung mayroon mang pong nakakasala, magulo tayo magpatawad. Amen. Ilang beses hanggang second chance lang po. Minsan, second chance lang yung tao. Pero sabi ng banal na kasulatan, ilang beses? Ilang beses? 70 times 7. So, ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawad. Amen? Kung ang Diyos na mapagpatawad, na hanggang magpatawad sa atin, sino tayo na hindi marunong magpatawad? Amen? Kapag meron tayong mga kapatid, meron tayong nakikita sa ating kapwa, imbis na ibagsak natin o hatulog natin, tulungan po natin sila. Amen? Sinasabi natin makapangyarihan ang Diyos. Amen? Makapangyarihan po ba ang Diyos? Di po ba walang imposible sa ating Panginoon? Amen? Mga minamahal, ibig sabihin, walang mahirap sa ating Panginoon. Amen. Imbis na po, lagi tayong namumuna ng kamalian ng iba. Iluhod mo siya. Italangin mo siya sa Panginoon. Hindi ikaw ang magpapago sa Kanya. Amen. Wala po tayong magagawa. Mali pang kikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. May magagawa tayo, namuhod tayo, paalalahan sila. Amen. Amen. Tulungan sila, sabihan sila ng mga salita ng Diyos. Pero Diyos pa rin ang kikilos sa kanilang mga buhay.
Amen? Amen po ba? Mga kapatid, napakahirap natignan yung mga bagay na kamalian ng iba. Amen? Kaya nga question mark. Samantala tayo, hindi natin mapapansin ang ating mga sarili. Tinitignan mo yung buhay, yung muta lang ang iyong kapatid. Pero sa iyo, roso na ka na nasa mata mo natin mo mapapansin. Mga minamahal, lahat tayo patay-patay sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Walang mababa, walang mataas. Patay-patay po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Mahal po ba ninyo ang ating Panginoon? Mahal po ba ninyo ang ating mahal na Panginoon? Mahal po ba ninyo yung kapwa? Mahal po ba ninyo yung mga kapatid sa pananampalataya? So kung ating mahal ang ating mga kapatid, huwag nating ayahan na tuluyan mawala sila sa kamay ng ating Panginoon. Italangin po natin sa Amen. Kung sa kasalukuyan mga minamahal, nakikita natin na sila po ay naaalipin ng kasalanan. Kung sila po, mga minamahal, nakakagawa pa ng kamalian, isipin natin, tayo rin po nakakagawa ng kamalian. Amen. Magtulungan tayo, magmahalan tayo, dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Amen! Yan po ang pinakapuso ng Biblia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? At sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, hindi magkaroon ng buhay ko. Mga minamahal, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Sino ba tayo? Sino ba tayo? Sino po tayo lahat? Di ba maanak tayo ng Diyos? Amen? Amen! Ayaw niyo hatang maging anak ng Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos, magsabi, Amen! Kung kayo mga anak ng Diyos, kung ang ating Ama ay mapagmahal, so mapagmahal din po kayo. Amen? Amen! Kung ang Diyos natin mahabagin tayo dahil mga anak tayo ng Diyos. Yun po ang tuturo ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Hindi sa ating mga sarili. Dahil wala naman po tayo dapat. Meron po, may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Tanging meron lang tayo ay ang kasalanan. Amen? Amen? Pero pinatawad tayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po, sabi na natin, in verse of the verse, looking unto Jesus, na sa bawat pagdalo po natin, ituon natin ang ating mga mata, ang ating kaisipan, ang ating puso sa gawain ng ating mga mata. Saan man tayo, church, pumunta, wala po perfecto. Amen? Dinadalisay tayo ng ating mahal na Panginoon. Tinutubig tayo ng ating mahal na Panginoon. Dinadaan tayo sa apoy ng pananampalataya upang tayo maging tunay at ang kukunin ng ating mahal na Panginoon. Alam po natin na sa perfecto, walang matik, walang tumis na iglesia. Amen. Papunta pa lang po tayo. Amen. Sa bawat, kahit sa loob, hindi natin masasabi lahat ng nasa loob ng iglesia nito tunay na naglilingkod. Amen. Kahit ako, hindi ko masabi yun. Pero kilala tayo ng ating Panginoon. Siya ang nakakilala sa atin kung sino tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ano tayo sa harapan niya. Walang aking dalangin ang minamahal nawa. Huwag nating sayanan po yung mga pagkakataon na tayo nasa gawain ng ating mahal na Panginoon upang lalo tayo bigyan ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon.
Dumaranas na tayo ng kapagsubukan ngayon, mga minamahal. Maraming mga tao ngayon nahihirapan. Di po ba? Itong nagkabagay, maraming lubog na mga lugar. Maraming nagugutom, maraming nahihirapan. Pero tayo, mga minamahal, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Meron po bang nagtiwala sa Diyos na pinabayaan ating Panginoon? Di po ba wala? Amen? Ganyan po, napakasarap na nasa kamay ng ating Panginoon. Kaya napakasarap kami naman ang maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga naman, ano po ang ating pinag-aaral? Ano po ang ating topic? Ano? Judgment. Huwag tayo matulog. Amen? Dahil sa ating nabasa, kahit ang Panginoon, hindi niya natulad ng babae ng kasalanan. Amen? Bali, sabi ng Panginoon, huwag na tayo magkasala pa muli, lalo na sa pagsasadya ng mga kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ang ating